Never, ever, ever give up. Things will work out just fine. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Rodrigo, I would like to commend you on your success at this very critical moment in time. And I want to thank you for your incredible hospitality. And you were fantastic, also very much from the Philippines. Salamat ha. Daghan kaayong salamat. There was a mosquito. I don't want mosquitoes around me. I don't like mosquitoes! Ang lamok galit sa nainit ng ulo. Kahapon, kasi dinala ko yung youngest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba ka inday sana no nabudol ba may tungod nimo. Umuwi ka na. Kasi ready na yung pinakamalaking restaurant sa Davao. Nirintahan namin lahat para sa pag-uwi mo. Pero maghahanap pa kami ng buhaya. Ang lilitsunin sa pagdating mo. Kakain ka ba ng buhaya, Tay Digong? Kasi yun lang ang meron dito sa Pilipinas ngayon na available. Marami kasi buhaya ngayon dito. Kaya yun yung pinakadabis na putahe ngayon sa Pilipinas, buhaya. Kaya Pati si Mimi. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment. O, yung mga towel na towel dyan, ha? Dog food muna. Alright mga guys, welcome back to my channel. And today, andito na naman tayo sa ating mga little politician dyan. At siyempre, ang ating superstar, siyempre si Tatay Digong, di ba? At saka andyan din si BP Sara. Meron din mga clips din dito ni BP Sara mga guys, versus dito kay Hunty Virus. Oo, abangan nyo yan. At dito tayo sa latest mga guys, itong impeachment ni BP Sara. Naku po, mukhang hindi nalilipad. Nako, Castro. Di ba mga guys? Mirese sa mukha nitong babaeng Castro mga guys. Umiiyak. Wala daw nangyari sa impeachment. Kaya ngayon, pag good vibes lang tayo. Kung gusto nyo mga komentary, panood kayo dyan sa mga idol natin, mga banateros, dyan sa PH Update, kay TBO. Yung mga DDS vlogger na talagang matinik. Yung mga commentaries nila. Tayo, ordinary nila po tayo, no? Kaya ang gusto ko po sa inyo ay mapasaya kayo. Yun po ang talagang unang layunin ko ngayon. But, dito pa rin tayo. Stick pa rin tayo sa politika. Lalo na po dito kay Tatay Digong na issue, kay BP Sara. Kaya itong mga clips, this is random clips po ni Tatay Digong at saka ni BP Sara dyan sa mga little politician. Let's go, Tatay Digs! Pangatlong ihi mo na yan, man. We were told they were trying to resolve things. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Ang kwarto kasi bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na nga. Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. Sir, sino raw ang mga miyembro ng gabinete ninyo kung kayo po ay mahalal? Baka si Mar. Saan posisyon? Saan? Anong departamento? Ilagay mo sa DSWD, punta siya doon sa ano, magdala ang baso pati kanin doon sa bulsa niya. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Wala na, hindi ako namakip pero corruption is really out during my term. I will be yung mismong cabinet secretary ko, magbili ka ng truck na 18 million bombero. Anong klaseng apoy ang patayin mo? First class na apoy?
Ang ruwang ito, ang sarap wisika ng tubig. Nak-nak na ngap-nak sa impeachment kahit wala ng pag-asa. Ulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte. Huwag kayo umasa. Magbabago ang buhay niyo. Kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Yung ugali ng ating resource person. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nawa niya, siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Pag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work, except joke lang, ma'am. Magandang hapon. Bibi talaga. Consistent, Madam Chair. Kailangan natin magkaisa na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po ganong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Yes! Diba? Mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yes! Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Ito si Tatad. Ayun kung ano tribo nito. Sige, sabi si Duterte may cancer. Tapos yung dito banda sa puwit ng kulong. Pati ako tuloy araw-araw na nagdududa na rin ako. Pero every time maligo ako, kut-kuting ko yung tapos amuyin ko. Okay man. Amoy tae lang, man. Oh, disco yan dati. Akala ko punerarya yun. Hindi po punerarya yun. Hindi po kayo nagpupunta ng diskohan, no? Mas alam niyo punerarya. Ilan na po nahatid niyo dyan? Punerarya? Opo. Pulis at tigakuha, ba't ako? Pwede kung may kalaban ka. Pagka niloko ka, sinaktan ka, sabihin mo sa akin. Actually, kung na ako'y kwartang kamay, pagpalit ko balay, di ako siguro sa Danau. Pag-retire na ako, ang problema lang, wala po nakita ang gwapa nga to.
Di, ang tinuod, way agi bugal-bugal og binastos. Kamong mga babae ug laki, retire na to, wala kay asawa o wala kay kanang gwapa-gwapa pod. Kay haron malipay ka sa imong katigwangon na kay tanday-tandayan. Diya sa Danao. Sige rin, anak ko yung nakita ang mga prospect na rin. Bitaw. Ni andapita nga rin. Din ako itudlo, tanaw ko lang. Sundi lang akong mata. Pati si Mingming. Sunod, huwag kayo maglagay ng magaganda dyan. Nawawala ako sa plano kong salita. Huwag kayo mabastusan. Tao lang po ako. Ay nako, di ba mga guys, talagang makulit talaga ito si Tatay Digong. Wala pang presidente na kagawang ganyan, no? Alam naman natin na pinapatawa lang po ni Tatay Digong ang mga audience. Kaya po, idol na idol siya. Pag lalo ng mga ganyan, yung mga kwento niya, nakikinig talaga ang taong bayan. Kasi talagang malas ang lupit ng sense of humor ni Tatay Digong. Alright mga guys, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong mga comments mga guys. At makapatuloy-tuloy na po tayo dito sa ating funny political videos, no? Maghanap ako ng paraan para patawanin ko pa rin kayo, pawala sa mga stress ninyo. Would you like that mga guys? Please drop a comment if you like that. I really like funny videos and I love also politics. Especially po nung pumasok po si Tatay Digong. Nasubaybayan ko po yung politika dyan. Kaya masasabi ko talaga na I'm very solid kay Tatay Digong, lalo sa kanyang advokasya, kanyang malasakit, kanyang pagkamagiging totoo. Yun po ang maganda sa kanya. His life is like an open book talaga. Alam ng lahat ng kwento ng buhay niya, pati dito sa mga anak niya. At saka, ito din kay Bongbong Marcos, pilit nilang sinisira nila yung private life nila, pero alam ng mga tao kung gaano kadulugin sila, di ba? Yan, ang klarong-klaro. Di ba? Guys, and again, I love you all, lalo na dyan sa mga OFW, na talagang natutuwa ako na magko-comment kayo na nawala yung stress nyo, natutuwa kayo. That is my reward. Alright, thank you for watching. God bless you all.